What's up mga idol? Bristol Motorcycle newest sports bike model. Yan po in-unveil dito po sa Makina Moto Show. Yan nga po ang 450RR ng Kobe Moto. Aba mga idols, tayo po ay nagulat. Talagang matindi rin ang dating nitong ating pormahan ng bagong model na to. Isa pa dyan, napaka-lightweight niya. Nang umupo tayo dito, talagang na-feel natin yung gaan nitong bike na to. Plus, syempre, sabi nga ng Kobe Moto, pagdating sa performance, ang tindi ng karakteristik nito. Meron tong very powerful 4-cylinder engine with a max power of 52 kilowatts. Ang total niyan, almost 67 horsepower. At yung kanyang very lightweight na timbang nga, 165 kilograms. Plus, syempre, ang kagandahan dito, yung kanyang top speed. It can reach 220 km per hour. So masasatisfy ka yung mga idols natin dyan na gusto ng sobrang bilis, ano? Ito yung bagay sa inyo. Well, mga idols, pag-usapan naman natin ang lahat ng specs and features ito. At dito nga sa Pilipinas, dalawang version ang re-release po ng Bristol Motorcycle. Magkakaroon po ng standard version at ng pro version. Kaya pag-uusapan din na natin yan kung ano po yung comparison ng dalawa. Unahin mo natin ang engine type nito. 443cc ang kanyang total displacement. Yan po ay 4-cylinder, 16 valves, double overhead camshaft, liquid cooling, at yan po ay naka-Bosch electronic fuel injection, 6-speed transmission, and equipped with sleeper clutch. Plus, syempre, napakaganda ng ating exhaust sound dito dahil 4-cylinder nga ito. Ang bore by stroke nito ay 59 by 40.3 mm na sukat. Compression ratio naman 12.9 by 1. At ang kanyang total max power 52 kilowatts or 69.7 horsepower at 13,000 RPM. Maximum torque 39 Newton meters at 10,500 RPM. And an average top speed ito, you can reach 220 km per hour. Kaya talagang yung mahilig at gusto ng ganitong takbuhan, satisfied ka dito. Plus acceleration, 0 to 100 km per hour, 4.2 seconds, maaabot mo na yung ganong top speed. Aba mga idols, diba, ang lakas. At ang ating chassis naman, ang kanyang front suspension, KYB suspension sa pro version yan mga idols, sa fully adjustable upside down forks. At sa likod, KYB brand din para sa ating monoshock, fully adjustable din yan. Sa standard version naman, ang ginamit nila ay Yuan Chinese brand para naman sa ating standard version na suspension. And sa stopping power nito, naka-dual floating disc, 300mm ang sukat sa ating front brake, with 4-piston opposed caliper at equipped ng anti-lock braking system. So meron tayong ABS, MAPA standard or pro version man lang ito. And sa likuran naman, 220mm disc na sukat, single piston caliper at equipped ng ABS at meron din siyang traction control. So yung kagandahan dito sa ating sports bike na to, pro version and standard version equipped with TCS or traction control. Diba, napaka-solid ng ating safety features para dito. And sa atin namang wheels, ang kanyang aluminum alloy cast wheel, meron tong front tire size na 120/70 by 17 inch at sa atin namang likod 160/60 by 17 inch tubeless dyan. Ang pagkakaiba nila sa Pro and Standard, yung brand ng kanyang tires. Maxxis tire para sa ating Pro version at CSC tire sa standard version. Ang wheelbase na sukat nito ay 1,385mm at ang sukat ng seat height 780mm. Diba? Ang ganda ng sukat nitong ating seat height dahil mababa lang siya. And for me mga idol, sinukat natin to. Ang height ko ay 5'6". Aba, abot na abot natin. Almost flat-footed tayo dito. Kaya napakaganda nitong brand new 4-cylinder sports bike ng Kobe Moto or ng Bristol Motorcycle Group. Aba mga idol, yan po, ano, perfecto sa mga Filipino riders. Kahit 5'5", 5'4" ka, ay hindi ka mahihirapang gamitin to. Sigurado ako, kayang-kaya mo yan. Ground clearance naman ng ating Kobe 450RR ay 140mm ang sukat. At ang curve weight, ito ang nakakabilib dito mga idols. Napakagaan niya. At mapipil mo kagad yan, oras na mupo ka dyan, at mapipil mo yun yung talagang sobrang lightweight niya. 165 kilograms ang total curve weight niya kasama ng oil at gas natin. Yung upuan niya, makikita mo yung kanyang stitches, talagang quality rin yung ating seat cover at may tatak pa yan na 450 ano. Plus, ang fuel capacity nito
14 liters mga idol. Siyempre dahil ito ay 4-cylinder, asahan na natin medyo consuming ng gasolina to at ang average niyan 20 km per liter. So yan po yung ating nakikitang specs and magiging average niyan. Plus, ang ating display naman, para sa standard version, naka-LCD display to at equipped to ng traction control with sleeper clutch mga idol and anti-lock braking system. At para naman sa ating Pro version, ito ang kaibahan nito nila mga idols. Yan po ay naka-TFT display with traction control, quick shifter, upshift lamang yan, sleeper clutch, launch control, at syempre ABS. So mas marami tayong features sa ating Pro version. At i-reveal din natin sa inyo magiging presyohan yan mga idols. Ayan yung kanyang clutch lever saka brake lever, hindi siya adjustable. So pwede pa nating i-upgrade yan. Palitan natin mas magandang lever. At yung mga switches, napakasimple lang din. Madali natin yan na magagamit. Meron tong pass switch at hazard light mga idol. Siyempre pa itong ating brand new Kobe 450 RR. Ang sporty din ng kanyang pinaka headlight design niya mga idol. Kita naman po ninyo at talagang poging-poging datingan yan. Especially yung kanyang mga ginamit na ilaw, all LED po ito. Kaya talagang visible tayo at malinaw sa cornering natin. Again, walang tayong problema dito. Meron siyang winglet sa side at makikita natin yung pagiging race specs niya. Kaya mga idol, pag ito ang binili ninyo, aba, takaw pansin din. Meron din siyang sa gitna, yung pinaka sa nose niya, yung parang air duct niya. And usually sa mga sporty bikes, makikita nyo yung mga ganyang design mga idol. At sa ating namang taillight, yan din po ay naka-LED at mapapansin nyo yung kanyang style talagang kakaiba din. Plus yung ating mga signal lights, LED rin para dito sa ating model na to. Mga idols, itong ating bagong 450RR, dalawang version nga po ang dadalhin ng Bristol Motorcycle Group. Meron tayong Pro version na may SRP 388,000 pesos at standard version 358,000 pesos. Sa ating namang down payment, LTO, insurance at chattel mortgage, total cash out natin sa ating installment, 120,184 pesos. At ang ating monthly payment naman, 24 months, 18,366 at 36 months, 14,055 pesos. Ang sabi po sa atin ng Bristol Motorcycle, open na to for reservation. So, month of June, ang expected delivery ng mga first batch of units nito. Kung kayo po ay interested at gusto nyong mauna para dito, pwede nyo akong i-PM sa ating FB page, Boyd Salavarria, and tutulungan ko yung makakuha niyan. Siyempre, papasis natin kayo sa ating mga kaibigan na mga sales officer dyan po sa Bristol Motorcycle. Again, itong ating brand new model na to, aabangan natin to sa Bristol Group Pangasinan. Dyan po, malapit sa atin yung branch na yan. At kung gusto nyo pong makita yan at gagawan po natin yan ng official live specs review dyan po sa kanilang store sa Bristol Motorcycle Group Pangasinan. Yan po ay located sa Dagupan City mga idol. At kung taga Manila kayo, syempre pa may mga contacts din tayo sa mga Bristol Group store dyan. Kaya mga idols, kung kurso natin ito na po yata ang pinakamura, pinaka-affordable na bagong 4-cylinder na sports bike. At kita naman po ninyo, ang Pro version ay equipped ng launch control, quick shifter, traction control, sleeper clutch at ABS. And sa standard version, alisin nyo lang po yung launch control at quick shifter. Yun po yung pagkakaiba nila. At sa branding naman ng kanilang parts, KYB suspension sa ating Pro version, UAN naman sa ating standard version, at sa tire naman nagkaiba rin. CSC tire sa ating standard version at Maxxis tire naman sa Pro version. Yan po ang ating total specs and features review dito sa ating brand new sports bike from Bristol. Ito na ba ang bagong maghahari sa ganitong segment? At yan ba ang Ninja CX-4R Killer? 100,000 pesos difference yung kanilang presyo para sa ating Pro version. Kaya mga idols, let me know your thoughts. Mag-leave po kayo ng comment at subscribe sa ating channel.